Ola from Barcelona. Today, New Year's Eve naman namin ang ipapakita ko. Kung saan nagluto pa ako ng ginataang alimango na may itlog at seafood boil para sa 8 tao, pero kami lang pala ng asawa kong kakain. Pero pagdating sa lechon, halos pag-agawan pa. May mga followers din tayo na nagdala ng Pinoy spaghetti sa bahay na sobrang ikinatuwa ng mga bata. Ipapakita ko rin sa inyo yung tradisyon ng mga Espanyol na di pwedeng din namin gagawin at baka malasin. Umpisahan natin ng kwento pagising ko. Kung saan naramdaman ko na irresponsableng nanay ako. Minsan talaga may gabi na napupuwit ako sa kaka-edit ng video. Doon ko sinasamantala kapag tulog ng mga anak ko. Kaya medyo late na ako nagigising, lalo na kapag alam kong walang pasok sa school ang mga bata. Dito ngayon nauna na bumangon si Julia at Jana. At natatnan ko nga silang nag-aalmusal na. Nagluluto pa nga ng omelette itong si Julia. Kanya-kanya sila ng trip. Prutas naman ang gusto ni Jana. Ginawan ko na lang ng sandwich na may iberic ham na ako lang din ang kumain. Pagka-almusal, sinigurado ko malinis ang buong bahay. Gusto ko sinasalubong ang bagong taon na walang kalat. Para tutuhanin ang New Year, New Life. Umuwi na rin galing sa trabaho itong asawa ko. Puro caterings daw halos today ang kanyang inasikaso. Dahil sa tingin ko yung maraming handa mamayang gabi, kanilons lang ang kinain namin for lunch. Ito ay parang lasagna pero with bechamel sauce siya. Pagkakain, inupisahan ko na rin ang pagluluto. Niready ko ng tubig na may bawang, asin at paminta, at bay leaf para dito ilagay yung mga seafood na bitbit ng asawa ko. Eto nga mga crabs buhay pa. Eto daw mga blue crabs na nakuha sa mga ilog ng Spanya. Hang on, let's take a shower. Pala kong gumawa ng seafood boil para wala pala akong Cajun powder. At mahirap hanapin iyon sa supermarket. Kaya kami na lang ang gumawa. Madali lang naman pala. Paghahaluin nyo lang paprika, garlic powder, onion powder, dried oregano, dried thyme, cayenne pepper, black pepper, at salt. Sabi ko kay Mr. mahiga na lang siya dun sa sofa at magpahinga. Ako na lang kako magluluto. Pero nagbagong isip ko kaya hiniwa kong daliri ko. Char. Kaya ayun ang ending sa kusina ay family bonding. So yun nga to the rescue sa Chef Jaume. Diniblang niya sa tubig na kumukulo ang mga crabs at hipon hanggang pumula. Siya na lang din naghiwa ng mga gulay para sa ginata na lulutuin natin. Nagisa lang ako ng sibuyas at bawang, naglagay ng konting bagong at patis, at saka ko na inilagay ang green bell pepper, kalabasa at luya. Then pagkagisa, ibinuhos ko na rin ang coconut milk. At nung kumukulo na, inilagay ko ng ilang crabs. Sinamahan ko na rin ng ilang nilagang itlog kasi ang dami doon natira sa catering sa shop kanina. Para di masayang, inihalo ko na lang. At tinapos ko with spinach para mukhang healthy naman. Katabi ng ginataan, ginawan kong hipag ko ng seafood with garlic and parsley na may dinurog na itlog. Kasi di niya pwedeng kainin yung seafood boil. Talagyan ko na maraming butter yon. Sa ngayon kasi, di pa pwedeng kumain ng anything na galing sa baka itong hipag ko. Ganito ko naman ginawa ang seafood boil. Nagisa lang kami ng maraming garlic sa olive oil. Tapos kapag medyo luto na, saka naman namin nilagay ang butter. Sinunod na namin ang nilagang itlog, tapos ang Cajun powder. Nagtabi lang ako ng konting tubig galing doon sa pinaglagaan natin ng seafood kanina. Mamaya na lang namin ilalagay ang mga laman para mainit pa pagdating ng ating mga bisita. Habang tinatapos ko magawain sa kusina, ay nire-ready naman ni Chef Jaume ang lamesa. Ayan na nga at gabi na nakapadyama pa. Pero maliligo na rin ako ngayon para maganda at mabango tayo na sasalubungin ang bagong taon. Saktong pagkaligo, isa-isa na nagdatingan itong ating mga buwisita. Dala-dala ang kanilang mga ambag for tonight's celebration. Every New Year ay halos kami-kami lang palagi ang makakasama. Nagko-contribute ang bawat isa. Like for example, si Luis at Margot ang bahala sa appetizers at pika-pika. Yung sister-in-law ko naman ang bahala sa onion soup at cotillion. Si Ciro and Laura naman for dessert at drinks. At kami naman ni Chef Jaume sa main course. Pagsasama-samahin namin ng mga resibo, kukumputin ang total, then paghahati-hatian namin ang gastos. Ganitong usapan namin ngayong taon. Nalula na nga ako sa dami ng pagkain nilang dala. Nadagdagan pa nung dumaan si Tita Elsie at Tito Bo. Parents ng friend ko si Janine na bumibisita ngayon sa Spain. Binigyan nila kami ng Pinoy spaghetti, pasit canton at ilang chichirya na galing pa sa Pilipinas. Grabe nag-effort talaga sila dumaan dito sa bahay. Pero buti na lang kasi yung spaghetti talaga ang nagustuhan ng mga bata sa handaan. So yun na nga, nilagay ko na sa lamesa ang nagaraya. Inupisahan muna namin ang gabi na nagpipika-pika. Merong iberic ham, smoked salmon, veggie tacos, foie, iba't ibang cheeses at crackers, cold cuts at hipon for starter. Sinundan din ng onion soup na gawa ng hipag ko. At inilabas na rin Chef Jaume ang sorpreso niyang lechon. Actually, porket ang tawag niya dito. Isa daw itong Italian dish. Sa loob ay may iba't ibang herbs and spices at maraming garlic. Ano, kaya pa ba? Tinatanong ko sa ating mga bisita nung nilabas ko ang ginataan at seafood boil. Kung kaya pa, ayan, may garlic rice din. Hindi na nga nila kinaya ang takaw ng isang Pilipina. Kaya kami na lang ni Chef Jaume ang kumain. Pero sinigurado nila na may take out sila mamaya. At bukas na lang daw for lunch nila kakainin. Pagkakain, hindi pa tayo tapos. Kakain ulit tayo. Niready na ni Laura ang 12 grapes per person para sa mga gustong swertehin. Ang tradisyong ito ay tinatawag na Las 12 Uvas dito sa Spain. Kakainin namin ito kasabay ang bawat tunog ng kampana bago mag alas 12 ng gabi na pinapanood namin sa TV. Bawat grapes represent each month of the year. Kaya siguraduhin mong ubusin mo yan para 12 months ang pasok ng luck, prosperity at happiness. Pero tulad nga ng laging sinasabi ko, ang swerte di lang dapat natin hinihintay na dumating. It is something you create by showing up, by staying hopeful, and turning every challenge into an opportunity. Basta maniwala ka lang sa sarili mo and good fortune will follow. Tinapos namin ng gabi na umaga na. Kakalaro ng shithead na itinuro ng British friend ko na nawala na. Pero merong naiwang magandang alaala. So hanggang dito na lang ang kwento ko. Happy New Year kahit February ko na na-upload ito. Hanggang sa susunod. Adios!